God is good. And all the time. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Yan, napakaganda siguro ng ating pinag-usapan kanina. No? Amen? Sino kaya yung kayang magsakripisyo, iwan ang lahat para sa ating Panginoon? Madali po ba? Mahirap, no? Amen. Mahirap talaga, amen. Bilang isang tao, di ba? Marami tayong mga pangarap, marami tayong mga gustong makamit sa buhay. Amen? Amen. Pero ang tanong, handa mo bang ibigay ito sa Panginoon at isakripisyo? Yan, di ba? Kaya nga, ang title natin, ang hamon ng pagsunod. So ngayon, pag-uusapan natin mga kapatid, no, yung isang imbitasyon ng pagtawag sa atin ng ating Panginoon. No? Una, di ba, sabi nga niya, kung sino man ang gusto, sumunod sa akin. Di ba? Anong gagawin? Iwan. Di ba? Itakwil ang sarili. Paano po yun, Lord? Ang hirap nun. Di ba? Paano ko iiwan ang yaman-yaman ko? Wow, di ba? Ang dami kong ari-arian. Ibibenta ko ang lahat. Tapos susunod ako sa'yo. Diba? May question. May mga ganong question, di ba? Pag tayo nag-ano. Di ba? Pero, di ba? May mga pangako. Amen? Amen. Yan. Sinabi ko na, ang pagsunod ay hindi lamang basta pagsama. Di ba? Amen? Hindi lang pagsama kay Kristo. Di ba? Ito ay may kalakip na hamon at pangako. So ito muna sa ating second slide. Yan. Ano yung unang binanggit bago yun? Di ba? Sinabi ni Jesus, siya ay daranas ng hirap, sakit. Di ba? Ano pa? Itatakwil siya. No? Anong ginawa niya? Ito yung sinasabi niya, yung propesiya sa kanya, nung una pa, di ba? Na siya ay magdaranas ng paghihirap at pagtakwil. No? Ito yung mission niya. No? At kamatayan sa krus. Pero, muling mabubuhay sa ikatlong araw. Di ba? Yan. Pinakita niya muna. Di ba? Siya muna. Ano ang nangyari sa kanya? Naghihirap. Pinasan niya ang kanyang krus. Sa tingin niyo, ano yung krus na pinasan niya? Kanino ba dapat yun? Ang tanong. Kanino? Yung mga taong makasalanan. Amen? Diba? Pinakita niya muna. Diba? Bago niya ibinigay ang utos sa atin, ipinakita muna niya sa kanyang sariling krus. No? Sinabi niya na siya ay magdurusa. Diba? Ipinapaalala ito sa atin ng ating Panginoon na hindi lang siya isang hari na nakaupo sa trono. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Siya ay Diyos na dumaranas na kung ano ang dinaranas na ating paghihirap. Diba? Ganon mapagkumbaba ang ating Panginoon. Diba? Ang pagsunod ay isang aktibong dedikasyon o desisyon sa buhay. Yan. So, next natin. Ito po yung tatlong hakbang sa pagsunod. Yan. Itanggi ang sarili. Ito yung sinasabi kanina, di ba? Napakahirap gawin. Amen ba? Paano natin itatanggi ang ating sarili? Iiwan natin ang lahat. No? Iiwan natin ang ating mga ari-arian, ang ating mga ginagawa. No? Tayo susunod. Katulad ng mga ginawa ng mga, yung mga apostol. Di ba? Iniwan nila ang pagtawag sa kanila, come, follow me, sabi ni Jesus sa kanila. Anong ginawa nila? Iniwan yung lambat, di ba? Yung mga mangingisda, sila Andres. Di ba? Iniwan nila. Tapos sumunod kay Jesus. Di ba? Hindi ito nangangahulugan na parusahan ng sarili.
Yung pagtanggi natin sa ating sarili, hindi. No? Kundi pagsasabi ng hindi sa sarili natin, ego o oo lamang sa kalooban ng Diyos. Dapat sa kalooban ng Diyos, puro oo tayo. Di ba? May gawain, pupunta ba ako? Amen. Magsisimba ako linggo ngayon. Amen. So, ganun dapat. Paggawain ng Panginoon, dapat tayo ay laging oo. Amen? Amen. Di ba? Kaya palapakan natin ang ating Panginoon. Talagang napakapalad natin na nandito tayo ngayon, di ba? Sa gawain ng ating Panginoon. Sana marami pa tayong mahikayat. No? Na kayang magsakripisyo. Dapat nanonood na lang tayo ng TV ngayon eh. Nanonood ng Netflix. Di ba? Nag-aircon. Di ba? Kumakain. Pero hindi. May ginagawa tayong sakripisyo o pagsunod sa ating Panginoon. Yan. Pagsasakripisyo, hindi lamang ito tungkol sa paghihirap, no? Kundi sa paglalagay ng kalooban ng Diyos sa itaas ng sariling kagustuhan. No? Kaya sinasabi ko kanina, marami tayong kagustuhan. Marami tayong, mga nais o mga, ano ba tawag doon? Pangarap sa buhay. No? Pero hindi naman sinasabi dito na hindi natin magagawa yun o hindi natin kayang gawin. Amen? No? Gawin natin ito na kasama ang Diyos. Na ang Diyos ang namumuna, na ang Diyos ang ating gabay. No? Kunyari, gusto natin yumaman. Masama ba yun? Masama po ba? Pero ano ang sabi ng Diyos? Ibigay ang para sa Diyos. Amen? Ibahagi sa kapwa. Amen? Yun yung sakripisyo ng pagiging isang nagtatrabaho, naging mayaman ka. Di ba? Ibahagi. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan. Ang pagpasan ng krus sa ay hindi lang, biglig mo lang ba? Anytime, tama-tama si brother. Araw-araw. Diba? Hindi lang linggo. Hindi lang dahil sa prayer meeting na to, nag-praise the Lord tayo. Diba? Nagdarasal tayo dito na. Dapat makikita sa atin hanggang sa paglabas natin dyan sa pintuan na yan. Na tayo ay, nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoon at ginagawa natin yung mga utos ng ating Panginoon. Diba? Ang pagbabahagi ng pagmamahal at salita ng Diyos. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan. Pangalawa. Yan. Masanin ng krus. Tanggapin ang mga pagsubok at responsibilidad ng pananampalataya araw-araw. Yan. Masabi ko na pala kanina. Advance. Yan. No? Araw-araw. Hindi lang ngayon, hindi lang linggo, hindi lang dahil sa may prayer meeting. Ipakita natin, dahil tayo ay anak ng Diyos. Amen? Tayo ay tagasunod ni Kristo. Amen? Tayo mga Kristiyano. Amen? Kristiyano ako? Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Yan. Ang pagpasa ng Diyos ay sinabi dapat araw-araw na nahahulugan na ang pananampalataya ay isang pang-araw-araw na desisyon. No? Desisyon. Yan. Diyan nagkaroon ng unang kasalanan, naging desisyon. Amen? Diba? Pero tayo, dapat maging tama ang ating desisyon araw-araw. No? Sino nagdarasal araw-araw? Di umaga. Yan, tamang desisyon yan. Amen? Diba? Isang tamang desisyon kagad sa araw-araw ay magdidiretso na yan. Diba? Kasi nandun na yung gabay. Diba? Ganun talaga tayo. Diba? Sumunod sa Kanya. Yan. Gawing modelo ang buhay ni Jesus sa lahat ng desisyon. Yan. Ang material na kayamanan o tagumpay sa mundo ay walang saysay kung ang kapalit nito ay ang kapahamakan ng iyong kaluluwa. Yan. So may kwento ko Kasi ngayon, nandito tayo sa panahon natin, maraming kurap. Amen ba? Amen. Ito yung tungkol kay Mateo. Hindi si Mateo na nasa Biblia, kwento lang po to. So si Mateo ay isang magaling na arkitekto. 10 taon siya
Pinangarap niya maging isang partner ng isang malaking kumpanya. Yan, di ba? Hindi masamang pangarap, amen? Amen, nangarap siya. No? Isang gabi, dumating ang pagkakataon na hinihintay niya. Pinalok siya ng posisyon ng kanyang boss. Ngunit merong isang kondisyon. Ano po? Pipirma ka lang. Licensed architect Pipirma ka lang. Oh, di ba? Mahirap ba yung gagawin niya? Madali lang, di ba? Pipirma lang Pero, yun ang problema. Ito ay proyekto kung saan ang mga materyales ay dinaya at tinipid ng kumpanya. Substandard. Diba? Ganun yung nangyayari ngayon, diba? Makikita natin London project. Yan, maraming ganun. Maraming lumabas. Diba? Pagkatapos nito, sabi ng kanyang boss, sa'yo na yung malaking sahod, maghanap kotse. Diba? At katanyagan. Siyempre, sa kanya yung malaking project. No? Pagkatapos na umuwi si Mateo, at nabasa niya yung Lucas 25. Ito yun na yung pumasok yung gabay ng ating Panginoon. No? Ano ba yung sabi doon? Sapagkat ano ang mapapala ng tao? Makamit niya man ang buong sanlibutan. Ngunit, mapahamak naman ang kanyang sarili. Naku, sabi ni Mateo, nag-isip siya. Matutulog na lang siya sa gabi pero ang dami tumatakbo sa isip niya. No? Naisip niya na ang kanyang pamilya ay giginhawak, kukuhain yung posisyon na yon. Amen ba? Amen, pipirma lang malaking kontrata, malaking project. No? Ngunit naisip niya, no? Na ang krus na tinutukoy ni Jesus ay ang pagpili sa tama kahit ito ay masakit. No? Bakit masakit? Kasi kung tutuusin, di ba? Nandun na Pera ka na. Ngayon naman hinahangat mo pag nagkatrabaho, di ba? Ano ba gusto natin ba tayo nagkatrabaho? Kumita. Nandun na yung Pero ito na po, di ba? Nandun na nga yung paggabay ng ating Panginoon. Lumipas ang ilang buwan. No? Tinanggihan ni Mateo ang alok at nagbitiw siya sa trabaho. Nawalan siya ng ipon at pinagtawanan siya ng ilang mga kasama niya. Bakit? Dahil sayang nga naman. Amen? Amen, sayang. No? Sabi para sa mundo, siya ay natalo. Talo ba siya? Hindi. So ito na po yung kwento. Lumipas ang ilang buwan, nakahanap si Mateo ng isang maliit na kumpanya na kailangan ng kanyang serbisyo. No? Bagamat maliit ang sahod, payapa ang kanyang kalooban. Amen? Sino payapa dito ang kalooban? Sino masaya sa kanyang trabaho? Kahit maliit ang sweldo, ay wala itong trabaho. Pero masaya. Masaya sa mga ginagawa. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Yan. Isang araw na balitaan niya, nagumuho ang gusaling pinapapirmahan sa kanya. Diba? Substandard At nakulong ang dating boss niya. Doon naintindihan ni Mateo ang sinabi ni Jesus. Sa pagkawalan ng kanyang ambisyon. Diba? Pangarap niya, yung mama, nagkaroon ng project Diba? Ang kanyang buhay sa mundo, nailigtas siya sa kanyang integridad at maging ang kaluluwa niya. Amen? Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. At minsan sa pagpili ng tama, no? Sa pagpili ng wasto, di ba? Minsan naghihirap tayo. Amen ba? Nahihirapan tayo. Minsan masakit sa ating damdamin. Pero, dahil sa gabay ng ating Panginoon, di ba? Nandoon, dadalhin niya tayo sa tamang landas. Dadalhin niya tayo sa kaginhawaan. Di ba? Yung pangako. Amen? Yung pangako ng kapayapaan, ibibigay niya sa atin. Di ba? Kasi sumunod tayo. Bagamat mahirap, pasa ng krus araw-araw.
Di ba? Pero pagkatapos nun, nalampasan natin yung pangakong kapayapaan sa kalooban at katiwasayan sa buhay, ibibigay ng ating Panginoon. Basta tayo ay manampalataya, magdasal, at maniwala sa ating Panginoong may kapal. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon at magandang gabi po sa atin.